Daniel, bakit mo yun nagawa? Bakit mo yun ginawa sa sarili mo, kuya? Puno ng hinanakit kong tanong dahil lang sa akin ay nagkaganito sila. Hindi ko sinasadya. Nasabunutan niya sarili niya sabay humilig sa pinto. Umuwi ako ng bahay. Pag-uwi ko, bigla niya na akong inulan ng suntok kaya na magkaroon ako ng pagkakataon. Dumampot na ako ng baril sabay na ipot ako kay kuya. Paghahayag niyang labis ang pagsisisi. It's not my intention to shoot my own brother. Paliwanag niya pa. I was just triggered by his multiple punches. Kita nga ang pamamaga ng mukha niya at sugat sa magkabilang gilid ng labi. Ganoon din sa kilay. Masasabi ko lahat ng suntok na ibinigay ni Dexter sa kanya ay purong solid. Mukhang ang hindi niya sinasadya na gawa niya dahil kita ang labis niyang pagsisisi. Pero kung hindi ko ginawa yun, baka ako naman ang napatay niya sa mga suntok niya. Parang bigla niyang kabig. Daniel, umuwi ka ngayon din at ayusin mong ginawa mong gusot. Kailangan mong harapin ang mga magulang mo at ang kuya mo bago ako umuwi ng bahay. Kailangan ikaw muna ang una magbayad sa ginawa mo. You told Kuya what I did to you. Kaya ganoon na lang siya kagalit sa akin. Pero kung hindi mo yun pinaalam sa kanya, malamang hindi ito mangyayari. Sa kanya pa isinisisi ang kawalang hiyaang ginawa niya sa akin. Kasalanan ko pa pala talaga na pinagsamantalahan niya ako. Ako na nga naging biktima, sa akin pa ang sisi. Ako pa ang lumabas na may kasalanan gayong ako na nga itong napagsamantalahan niya. Huwag mo naman sa akin sinisisi pati ang mga kalapastangan ng ginawa mo sa akin. Aksidente lang na nahalata ni Dexter ang pasa sa braso ko na ikaw may gawa. Nagtanong siya, sinagot ko lang. Buntapang kong sinabi dahil ito, ganitong pagkakataon kailangan ko maging matapang. Hindi ako pwede magpasindak sa pagkakataong ito dahil mababaliwala ang ginawang pagtatanggol sa akin ni Dexter kung padadala ako sa mga salitang ito ni Daniel. It's your fault. Dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko sa tuwing naiisip at nakikita kita. I want to remove you in my head but I can't. You're making me crazy day by day. Labayan mo na ako, Daniel. Wala ka namang mapapala sa akin dahil hindi hamak na mas gusto ko na sa Dexter kaysa sa'yo na bastos at walang hiya. Walang respeto sa babae. Isa kang siraulo. Lakas loob ko ng sinabi na ikinadilim na ekspresyon ng mukha niya. Walang sali-salitang hinawakan niya ako sa leg at inilapit ako sa kanya. Humigpit ang hawak niya dahilan para hindi ako makahinga. Daniel! Sinubukan ko siyang itulak at tanggalin ang kamay niya ngunit baliwala lang dahil masyado siyang malakas. Kung ako lang sanang pinili mo at hindi mo ako tinanggihan, hindi ito mangyayari. Sigaw niya. You didn't choose me. That's why I am doing this shit. Bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Hirap kong sinabi at nagpupumiglas ako. Nagbabaka sakaling makawala. Binitawan niya nga ako pero napatili ako nang buhatin niya ako. Sabay, inialampay sa balikat niya na parang isang sako lang ako ng bigas. Dinala niya ako sa silid ko kaya ganoon na lang ang pagpapanik ko. Padarag niya akong inihiga sa kama at nang susubukan kong gumapang palayo sa kanya para tumakbo sa labas, maagap niya akong hinila sa paa. Daniel, huwag! May pakiusap kong sigaw nang iangat niya ang suot kong bestida at walang pakundangang hinubad ang aking salawal. Sa pagkakataong ito ginamit ko na ang lahat ng lakas ko na maaari kong gamitin. Sumigaw at nagpumiglas ako. Halos nagwawala na ako makawala lang sa kanya ngunit nahawakan niya kaagad ang magkabila kong pulsuhan at inilagay sa itaas ng ulunan ko. Umiiyak na ako nagmamakaawa sa kanya na wag niya itong gawin pero parang wala na siyang naririnig at nakikilala. Sinubukan ko pa na makawala sa kanya sa pagkakahawak niya sa akin hanggang sa maubos na lamang ang lakas ko. Hindi ko pa rin magawang makawala. Tanging panghihina na lang ang nararamdaman ko na maubos ang lakas kong natitira. Hinihiling ko na sana'y panaginip lang lahat ng ito. Sana'y panaginip lang. Nang handa niya na akong tuluyang angkinin, sa isang iglap bigla siyang nakawala or nawala sa ibabaw ko at tumilapon sa kung saan at kita ko sa dilan kung paano niyang kinuwelyuhan ng kanyang kuya para itayo at isinalya sa dingding. What do you think you're doing, ha? Kuya?
Nagngangalit na tanong ni Dylan habang mariin niyang kapit si Daniel. Dahil sa biglaang pagdating ni Dylan, hindi na tuloy ang binabalak ni Daniel sa akin pero naroon pa rin ang takot ko at nagulat ako na bigla na lang suntukin ni Daniel ang bunsong kapatid. Dylan! Hintakot kong sigaw. Dadaluhan ko sana siya nang mapahiga siya sa sahig dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng kuya niya, ngunit siya naman ngayon ang kinuwalyuhan ni Daniel kaya hindi siya kaagad nakabawi. Huwag kang nakikialam! Pinagsusuntok ni Daniel sa Dylan at gusto ko mang tulungan ito, ngunit kahit ako'y kailangan ko rin ng tulong, hindi ko na alam ang gagawin. Kita ko ang biglang pagkilos ni Dylan ng buong lakas niyang kinontra ang suntok ni Daniel at nakagawa siya ng paraan para makaalis sa ilalim nito at nagawa niyang pagpalitin ang pwesto nila. Sa Daniel na ngayon ang nasa ilalim at si Dylan ang nasa ibabaw at pinagsusuntok niya ang kuya niya sa muka at kitang-kita ang galit sa mukha niya. You fucker! Sigaw niya habang pinaulanan ng suntok sa Daniel. This is for what you did to Kuya Dexter! This is for your selfishness and craziness over a woman, you asshole! He said between his punches on his brother's face. Ang akala namin wala nang malay sa Daniel nang napagod na si Dylan at hinihingal na, ngunit ganoon na lang ang gulat namin na bigla itong bumangon sabay nagbigay ng malakas na suntok kay Dylan dahilan para tumilapon ito mula sa ibabaw niya. Sinabi ko sa'yo huwag kang makikialam! Sigaw ni Daniel sa kapatid at nang makatayo'y binigyan pa ito ng isang suntok sa muka dahilan para bahagya itong mawala ng malay. Ang lakas ng stamina ni Daniel para hindi niya indahin ang mga suntok na natamo niya sa kabila ng pagiging duguan na ng kanyang muka at bibig. Nakangisi niya akong binalingan kaya unti-unti ako napaatras sa takot habang unti-unti siyang naglalakad papalapit sa akin. Let's continue what was interrupted! Naghatid kilabot sa akin ang sinabi niya at nang tatakbo na sana ako ay nahawakan niya ako sa braso at ikinulong sa mga bisig sabay pinaghalikan ako sa leeg. Inihiga niya akong muli sa kama at muli kong naramdaman ang kanyang pagkalalaki sa akin. Daniel, parang awa mo na pakiusap. Wag! Pilit ko siyang itinutulak habang patuloy ako sa pagluha at ganoon na lang muli ang gulat ko nang muli na naman siyang tumilapon kung saan at nawala sa ibabaw ko. Nanlaki ang mga mata ko makita si Pancho na malamig ang mga matang pinasadaan ako ng tingin bago muling binalingan si Daniel na ngayon umiinda na habang nakabulagta. Hindi ko alam kung dahil ba sa dami na ng suntok na natamo niya kaya iniinda niya na ngayon ang suntok ni Pancho o sadyang mas malakas lang talaga ito sa kanya. Pancho! Humihikbi ko sambit sa pangalan ng binata nang bumangon ako yakap ang sarili. Bigla siyang dumating na hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko para ako nakakita ng dakilang tagapagligtas. Malaki din ang pasasalamat ko kay Dylan nang dumating ito kanina, ngunit iba naging pakiramdam ko ng si Pancho na. Para bang ligtas na ako mula sa lahat ng ito. Sa halip na pagtuunan ni Pancho ng pansin si Daniel na anumang oras ay pwede pang makabawi, nilapitan niya ako at kita ko sa kanya ang labis na pag-aalala kasabay ng paglamlam ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso at inilalayan akong tumayo at pinasadahan niya ako ng tingin. Ang napunit kong bestida na halos tungkin na lamang ng dibdib ko natatakpan at ang salwal kong nasa sahig. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Mahigpit na tila, pinaparamdam niya sa akin na ligtas na ako at wala nang mananakit pa sa akin. I'm sorry, I'm late. Nahuli ako. May himig ng labis na paninisis sa sarili niyang sinabi na ang akala niya siguro'y natuluyan akong gahasain. Gumanti ako ng yakap at umiiyak na isunubsob ko ang mukha ko sa kanyang matigas na dibdib kasabay ng pag-iling ko. Hindi pa, Ancho. Hindi niya ako tuluyang. Hindi ko maituloy ang tamang salitang gusto ko sabihin. Para naman siyang nakahinga ng maluwag matapos malamang hindi na ako tuluyan na sa pilatang naanggi ni Daniel. Let me get you out of here. Hindi ka na dapat manatili pa rito at hindi ka nababagay sa ganitong lugar. Saad niya, kaya tumingala ako sa kanya at humiwalay mula sa pagkakayakap. Magsasalita na sana ako nang dumako ang tingin ko kay Daniel na kahit mukha na siya nangihina ay nagawa pa rin tumayo. Prente lamang siyang binalingan ni Pancho, ngunit gayon pa man, sa kabila ng pagiging kalmado nito ay kita ang galit na bumabalot sa kanya ngayon. It's you again, huh?
Mapang-insultong sinabi ni Daniel at taka ako kung paano pa niya nagagawan tumayo sa kabila ng mga natamo niya. Ngumisi si Pancho. Yes, it's me again. And you will pay for everything you have done. When you woke up after this, you will see. Matapos iyong sabi ni Pancho ay isang malakas na huling suntok ang ibinigay niya kay Daniel dahilan para tuluyan na itong mawala ng malay. Si Pancho lang pala ang katapat niya. Pinasadahan ko ng tingin ang magkapatid na ngayon ay nakabulagta na, pareho ng mga walang malay sa katawan. Nakaramdam naman ako ng awa para kay Dylan. Gusto niya lang naman akong tulungan at iligtas kanina mula sa kamay ng kapatid niya pero ito ang nangyari sa kanya. Akmang lalapitan ko sana siya nang maaga pa kong pinigilan ni Pancho sa braso. Tinignan niya ako kasabay ng pag-iling. Batid niyang huwag ko nang subukan pa na lapitan ng isa man sa kanila. Let's go. Hinawakan niya ako sa kamay. Saan tayo pupunta? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Hindi ko alam kung saan niya ako balak dalhin at kung dapat ba ako sumama. Far from all these shits. And from all these fucking humans. He answered harshly like he's looking at them like a trash. Pero, paano si Inang? Si Dylan, iniligtas niya rin ako. Napahama ka ng dahil sa mga ito. Ibang tao pa rin ang iniisip mo. Kung mananatili ka pa rin dito sa nayon na ito, hindi matatahimik ang buhay mo at posibleng mas malala pa rito ang mangyari. Hindi tong oras para magdalawang isip ka, Eunice. Natigilan ako. Kung ganoon, gusto niya akong ilayo dito at sumama sa kanya. Ngunit saan naman kami pupunta? Paano naman si Inang na kapag nadatnan niyang wala ako rito? Hindi naman siya ibang tao. Si Inang! Pancho! Hindi ibang tao si Inang! Hanapin niya ako sa oras na hindi niya ako madatnan dito sa bahay. Naguguluhan ako kung ano bang dapat kong gawin. Gusto ko rin magpakalayo-layo, oo, pero paano naman na nag-iisa kong magulang? Iiwan ko ito mag-isa sa kabila ng kaguluhan? Mariin siyang napapikit at bakas na nahihirapan siyang kumbinsihin ako at paliwanagan ako. Makinig ka. Mas mahalaga magpakalayo-layo ka at kapag malamig na ang sitwasyon, you can contact her. So you don't need to worry about your so-called mother. Paliwanag niya na kinatigil ko. Inisip kong mabuti kung dapat nga ba akong sumama sa kanya. Hindi ko pa rin naman siya lubusang kilala. Nito lang naman niya ako kinausap at ngayon iniligtas niya ako magmula sa kapahamakang ito. Isang malaking utang na loob ko sa kanya. Sarili mong intindihin mo ngayon, Eunice. You can explain to your mother when the situation cools down. Ngayon ay mas importante ang kaligtasan mo. Kita mo naman na nangyari sa'yo. Hihintayin mo bang tuluyan ka pang maghahasa bago ka makapagdesisyon ng tama? Mahaba niya pang litanya na puno ng punto para mas paliwanagan ako sa kung anong dapat gawin. Tama siya. Kung mananatili pa ako rito sa aming nayon kung saan ang lungga ng mga santilian, hindi malabong mangyari ulit ito. Sa ngayon nga siguro ang kailangan kong gawin ay magtiwala na lamang kay Pancho. Malakas naman ang pakiramdam ko na wala siyang gagawin sa akin na masama. Hindi niya ako para ipahamak. Nararamdaman ko iyon. Tumango ako. Sige Pancho, sasama ko sa iyo pero sana hindi maling desisyon ang gagawin ko. Kahit sa ang banda, hindi ko rin maiwasang hindi mangamba o mag-isip. Gayong, hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Pero kailangan ko siyang pagkatiwalaan kung gusto kong makalayo mula sa lahat ng ito. Hindi kita ipapahamak. Hindi kailanman. Nagmistulang pa nga ako ang sinabi niya. At mas maling desisyon kung mananatili ka pa rito. Hindi kita lubusang mapoprotektahan dahil limitado lang ang koneksyong meron ako sa lugar na ito. Saad niyang naghatid pala isipan sa akin. Ang huli niyang sinabi. Limitado lang ang koneksyon niya rito? Anong ibig sabihin niya sa sinabi niyang iyon? Anong ibig mo? Saka ka na magtanong at saka ko na rin paliliwanag sa'yo. Kailangan na nating umalis. Wala na tayong oras. Hinawakan niya ako sa kamay at hinila ng palabas. Nang tumigil kami, sandali pinakatitigan ko muna ang bahay na kinalakhan ko. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na lilisanin ko ito at ang nayon dahil sa ganitong masalimuot na pangyayari. Kinuha ni Pancho ang isang cellphone mula sa kanyang bulsa at may tinawagan. Pansin ko namang mukhang mamahalin ito kaya mas nadagdagan ang kuryosidad ko kung ano at sino ba talaga siya na napadpad lang dito sa lugar namin. Trace, where I am? At pumunta ka rito ngayon din. Huwag ka na magsasayang pa ng oras. This is urgent. Utos niya sa nasa kabilang linya at agad na pinatayan. Sino yun? Hindi ko napigilang itanong. My driver. Tapid niyang sagot.
Napaawang naman ang bibig ko na napatitig sa kanya. Driver? Naguguluhan at hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi naman sa nang-aano ako, ngunit wala sa itsura ni Pancho ang pagiging mayaman o may kaya sa buhay. Kaya paanong marahil wala pa nga talaga akong alam tungkol sa kanya at siguro naman may nakahanda siyang paliwanag sa lahat ng ito. Pero ang mahalaga ngayon ay makalayo na ako sa lugar na ito. Malayo na sa mga sandalian. Higit malayo kay Daniel. Tumigil ang isang magara at itim na sasakyan sa tapat namin at lumabas ang isang lalaki mula sa driver's seat na agad na lumapit sa amin. Nakasuot ito ng semi-formal coat at nakapaloob dito ang asul na polo dress at ang pang-ibabay itim na slacks. Parang galing pa ito kung saan. Kihan, what happened? Hindi na nito naituloy ang sasabihin o ang itatanong nang dumako ang tingin nito sa akin at pinasadahan ako ng tingin. Gumuhit ang biglang paglamlam sa mga mata nito nang makitang ayos ko. Kailangan na natin umalis, Rad. Saad ni Pancho sa lalaking ito na nagngangalang Rad. Ito pala ang kausap ni Pancho kanina na susundo sa amin. Mukhang hindi naman ito driver. Mas mukha pang ang driver si Pancho. Pinagbuksan na ako ng pinto ni Pancho at pinasakay na ako, ngunit bago pa man ako makasakay ay agad na hinubad ni Rad ang suot niyang coat at inilagay sa balikat ko, palibot sa katawan ko na nagmistulang jacket. Wear that? Tapid niyang sinabi. Hindi pa man ako nakakapagpasalamat ay tinalikuran niya na ako at dali-dali na siyang nagtungo sa driver's seat. Wala na rin ako sinayang na oras pa at sumakay na ako ng sakyan at isinara na ni Pancho ang pinto at umikot para sa kabila siya pumesto at tinabihan na ako sa passenger seat. Binigyan ko ng huling tanaw ang bahay namin na kinalakhan ko. Hindi ko pa rin lubusang maisip na darating ang ganitong pangyayari dahilan para kailanganin ko umalis. Habang nasa biyahe papalayo sa aming bahay, naging tahimik lang ako habang nakakaramdam ng labis na kalungkutan nang papalayo na kami sa aming bahay na kinamulatan nang biglang nagsalita si Pancho na ikinapukaw ko. Rad, sa hotel tayo. Yung malayo banda sa bayan na ito at masyado ng malalim ang gabi para ibiyahe si Eunice. She need to rest. Pag-uutos ni Pancho sa driver niya, tumango si Rad. Alright. Kita ko naman na pasulyap-sulyap ng tingin sa akin si Rad at ilang sandali lang hindi na nga ito nakatiis na kausapin ako. Kihan, siya na ba si Keep your mouth shut? Mariin naman putol ni Pancho sa pagsalita nito kaya lalong nabuhay ang kuryosidad sa akin at pangalawang beses nang nababanggit ni Rad ang pangalang Kihan. Yun ang tawag niya kay Pancho. Ibig lang sabihin hindi talaga Lucas o Pancho ang tunay niyang pangalan kundi Kihan? Fine. Mukhang wala pa siyang alam. Malaman namang sinabi ni Rad kaya nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Tumagal naman ang tingin ko kay Pancho at ginawaran ko siya na nagtatanong na tingin. Anong ibig niya sabihin doon, Pancho? Alin ang hindi ko alam. Kasi sa totoo lang wala talaga akong nalalaman. Hindi ko nga alam kung sino ba talaga sila. Lalo na itong si Pancho na tahimik lang naman noong bagong salta sa nayon. Tapos malalaman ko ngayon meron palang tunay na katauhan. Magpahinga ka na muna, Eunice. Kagaya ni pinangako ko. Ipapaliwanag ko sa'yo. Sa ngayon, kailangan mo na muna na magpahinga. Tumango na lamang ako. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin kung ayaw niya pang sabihin. At isa pa, hindi biro ang nangyari sa akin kaya kailangan ko nga ng pahinga mula sa lahat-lahat ng ito. Pero dahil ayaw akong patahimikin ng kuryosidad ko, naisipan kong itanong kung tunay na ba niyang pangalan yung Kihan o baka may iba pang tawag sa kanya o may iba pa ba siyang pangalang hindi niya lang sinasabi. Pero ang pangalan mo, hindi talaga Pancho, kundi Kihan? Natigilan naman siya sa tanong ko. Marahil sa dami niya na rin iniisip, hindi niya naalintana ang ilang beses na pagtawag sa kanya ni Rad sa ibang pangalan. Yes, Pancho is just a false name. Tapat niyang sagot na ikinaawang ng bibig ko. Iba sa pandinig kapag narinig na mismo sa bibig niya na hindi nga Pancho ang kanyang pangalan kundi Kihan. Sa totoo lang ay ang ganda ng totoong pangalan niya. Bakit mo nagawang magsinungaling? Kagaya nga na sinabi ko sa'yo, may hinahanap akong tao kaya ako naparito sa bayan ng probinsyang ito. Na kung totoo sinapilitan lang ako na manirahan dito. Dahil sa kagustuhan ko mahanap ang taong matagal na namin hinahanap. Natigilan ako. Oo nga pala. Nabanggit niya sa akin na meron siyang taong hinahanap. Pero namin? Ibig sabihin hindi lang siya naghahanap kundi sila. Sino pa kaya sila? Nahanap na kaya ni Pancho ang hinahanap niya?
Sigurado ako na pornado ang misyon niya sa nayon na hanapin ang taong iyon dahil sa akin. Dahil sa nangyaring ito at kinailangan niya pa akong tulungan. Patawad, Pancho. Hingim pa umanhin ko. Nangunot ang noo niya kasabay ng pagsasalubong ng dalawa niyang kilay. Bakit ka humihingi ng tawad? Nang dahil sa akin. Dahil sa nangyari kinailangan mo kong tulungan. Hindi mo tuloy nahanap ang taong hinahanap mo. At naging balakad pa ako sa misyon mo sa nayon. Saad ko nang may kalungkutan. Hindi ko intensyong makaabala na ibang tao. Ngayon kasama ko siya sa pag-alis sa nayon, siguradong hindi na rin siya babalik pa roon dahil sa akin. Dahil kailangan niya ako itago mula sa mga taong merong matinding paghahangad sa akin. Narinig ko naman bahagyang pagtawa ni Rad kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano nakakatawa sa sinabi ko. Parang wala naman. Nahanap na niya, Binibini. Makahulugan namang sinabi ni Rad, sabay sumulyap kay Pancho at ibinalik din ang tingin sa daan. Nahanap niya na pala. Nahanap ko na. Baling ko ulit kay Pancho. Bumuntong hininga siya sabay tumango. Yes, I already found her. And now, she's sitting beside me and almost raped by a fucking animal. Parang nagloading ang utak ko sa kung anong ibig niya sabihin at nang unti-unti kong maintindihan, ganoon na lamang ang pag-awang ng bibig ko na napatitig sa kanyang seryosong mukha. Hindi niya ako ginagawa ng tingin, nasa harap lang siya, nakatuon pero ang tenga at isip niya bukas sa akin. Anong? Miss Jihan, saka ka na magtanong pag nakapagpahinga ka na. Sa ngayon, hindi mo pa lubusang maintindihan dahil trauma ka pa. Mahirap kang biglain at baka hindi kayanin ng iyong emosyon at ng iyong isip. Sirad na seryoso ngunit nandoon ang malasakit sa akin at sa sitwasyon ko. Nakakagalak sa pusong marinig na merong ibang tao nag-aalala para sa akin kahit hindi pa naman ako lubusang kilala. Pero anong itinawag niya sa akin? Jihan? Hindi ko yun pangalan kaya bakit iyon ang itinawag niya sa akin? Salamat Ginoo sa iyong pakikisimpatya sa kalagayan ko. At kung ano man ang hindi ko nalalaman, handa ako maghintay ng mga kasagutan at paliwanag. Batid kong naiintindihan ko. Bumaling akong muli kay Pancho na tahimik na lang at ibinalik ko ulit ang tingin ko sa driver na si Rad. Ngunit itatama ko lang. Hindi po Jihan ang pangalan ko. Eunice po. Nagkamali ata ito ng banggit. Ngumiti siya. I just want to call you with that name na dapat ay pangalan mo. Mas lalong hindi ko na maintindihan na nakakadagdag pala isipan na naman sa akin kaya binalingan ko muli si Pancho at ang tingin ko'y nagtatanong kaya nangunot ang noong tinignan niya si Rad. Rad, itahimik mo yung bibig mo pwede ba? Hindi nakakatulong, mas binibigyan mo siya ng ideyang isipin. Sinabi ko na may oras para sa lahat ng paliwanag. Masungit na saad ni Pancho kaya nagpisay nito. Sorry man, na-excite lang ako sa reunion niyo. Makahulugan namang saad ni Rad na may panghingi ng pasensya, ngunit may hirit pa rin kasama. Reunion? Umiling na lang si Pancho at bumaling sa akin. Don't worry, like what I promised, lahat ng masasagot. Hindi na ako nagsalita pa pero iniisip ko pa rin na lahat ng ito. Kung bakit kay bilis ng pangyayari at sinabi ni Pancho na ako ang taong hinahanap niya na nahanap na niya. Idagdag pa mga sinasabi ni Rad na hindi ko lubos na maunawaan at nang itawag niya sa akin ay Jihan na hindi ko naman pangalan. Masyado na ako naguguluhan. Mariin na lamang ako napapikit at sinandig ang ulo ko sa headrest ng upuan at naramdaman ko ang kamay ni Pancho sa kamay ko. Pansin ko sa sarili ko na hindi man lang ako nakakaramdam ng kahit di katiting na mali siya. Sa dami ng tumatakbo sa isip ko, hindi ko na alam ang uunahing isipin. Ang isa sa mga nangingibabaw sa akin ngayon ay kung kumusta na kaya si Dexter. Kung ano na alagay nito ngayon. Critical ba? Stable na ba? At kung saang banda siya natamaan ng bala? Kahit naman baliw din ito, nandoon pa rin ang respeto niya sa akin at hindi ako nagawang saktan, hindi kagaya ng ginawa ni Daniel. Marahil agresibo din siyang binata dahil sa labis din paghahangad sa akin, pero hindi ko naman maitatangging mabuti siyang tao sa sandali ng panahong nakilala ko siya at ipinakitang pinag-iingatan niya ako. Don't worry, everything will be alright. Saad ni Pancho o mas tamang tawaging Kihan at inilapit niya ako sa kanya at niyakap. Batid na wag na muna ako mag-isip. Gustuin ko man na mag-usisa kung ano bang ibig sabihin ng lahat-lahat ng ito. Masyado na akong pagod at hindi na maproseso ng isip ko isa-isa.
Sinandig niya ang ulo ko sa kanyang matigas na dibdib at naramdaman kong hinalikan niya ako sa gilid ng noo ko at banayad na hinaplos ang buhok ko na parang hinehele at pinatutulog ako. Pakiramdam ko ligtas na ligtas ako sa mga bisig niya at wala nang mananakit sa akin. Hanggang sa nakaramdam na ako ng literal na pagod magmula sa lahat ng nangyari. Unti-unti nang bumigat ang talukap ng mga mata ko hanggang sa hindi ko na kinaya pa ang labis na antok na humihila sa akin at unti-unti na nga akong nawawala ng kabalayan. Rest, or princess. No one can harm you now. You have us. You're now safe and no one's going to hurt you. Dadaanan mo na sila sa amin bago ka pa nila ulit mahawakan. Pangako iyan. Hindi ko na naintindihan pa sinabi ni Pancho na nagmistulang malabo na sa aking pandinig hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Nagising ako nang tumigil kami sa tapat ng isang magarang hotel. Hindi ko alam na mayroong ganito palang hotel sa ibang mga karatig bayan kaya ganoon na lamang ang pagkamangha ko. Pupungas-pungas pa ako at huli ko nang napagtanto na nakayaka pala ako kay Pancho. Sa dibdib niya ako nakatulog. Gigisingin na sana kita. Saad ni Pancho habang nakayuko siya sa akin at ako'y komportableng nakayaka pa rin sa kanya. Agad naman ako napabalikwas at agad na lumayo at lumikha ng malaking distansya. Patawad, Ginoo. Hingim pa umanhin ko. Nakakahiyang sa dibdib at bisig niya ako nakatulog sa loob ng buong biyahe namin. Kahiya-hiya baka natuluan ko siya ng laway o ano paman. It's okay. Pagod ka at mabutit nakapagpahinga ka habang nasa biyahe. Saad niya at batid na walang problema kung nakatulog ako sa kanyang dibdib at mga bisig. Tumikim na lamang ako at napahawak sa aking batok. Napansin kong wala si Rad sa driver's seat. Nasaan na ito? Si Rad, nasan? Tanong ko habang inililingali nga sa paligid at hinahanap siya. He's inside the hotel and he's speaking with some hotel staff to get us a spacious suite. Sagot niya at kinuha niya ang phone sa bulsa at may binasang mensahe sabay nagtipa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubusang akalain na mayaman pala itong si Pancho. Parang sa mga palabas lang. Sila yung nag-disguise sa ibang lugar bilang mahirap dahil meron silang misyon na pakay. Hindi ko alam na nangyayari pala iyon sa totoong buhay na kagaya nito. At hindi ko naman namalayan tumagal na pala ang pagkakatitig ko sa kanya kaya malaya kong napagmamasdan ang kanyang nakagilid na mukha. Sa totoo lang ay makisig talaga ito at kagaya nga ng sinabi ko noong pagkakalarawan ko sa kanya ay hindi siya ganito katan noong bagong salta lang siya sa amin nayon. Mapusyaw naman ang kanyang balat noon. Mukha siyang isang mamahaling binata na bagong salta lamang, nabibilang sa tinatawag na expensive man. Siguro kung noon niya pa nakatagpo ang mga santilyan, nagpapantay lang sila ng taglay ng mga kakisigan, mga mamahaling lalaki, mayayaman at magagara. Nagulat na nga lamang ako noon na isang araw ay doon na siya nanirahan at tumagal sa nayon at naging mga ani na lang ng mga tanim sa lupain at pangingisda na lamang ang ikinabuhay niya. Pero siya ay mayaman naman pala. Napapaisip nga ako ngayon kung bakit pa niya hinayaan ang sarili niya maghirap kung may pera naman pala siya. Ang tao talaga hindi mabilis malaman ang laman ng isip. Hanggang sa ganito na nga ang naging itsura niya at umayo na sa itsura ng mga kalalakihang naroroon sa aming nayon. Pero natatangi pa rin dahil likas na may taglay siyang kakisigan at lalaking lalaki ang datingan. Kaya pala siya ubod ng suplado at hindi pala salita dahil nag-o-obserba lamang siya sa kanyang paligid habang palihim niyang hinahanap ang taong pakay niya roon at ako daw iyon. Hindi ko naman namalayang nakatitig na rin pala siya sa akin. Titig na hindi mo mabibigyan ng masamang kahulugan. Ang mga matay lumalamlam habang pinagmamasdan din akong mabuti. Pareho na kaming nakatitig sa isa't isa na tipong walang sino mang makakapukaw kahit na ang mga sarili namin. Para bang pareho namin gustong kabisaduhin ang mukha ng isa't isa sa hindi ko malamang dahilan. Ang kamay ko ay kusa nag-angat sa kanyang mukha. Hinawakan ko ang kanyang noo patungong kilay, pababa sa ilong at huli ay tumigil sa kanyang pisngi. Bakit parang habang tumatagal ay para akong nananalamin? Lalaki siya, oo, pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Naluluha ako kasabay ng pangiinit ng mata ko habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Anong dahilan ng pagluhang ito? Alam ko na, dahil siguro sa ginawa niyang pagligtas sa akin kanina mula sa kapahamakan.
Hindi ko lubos na maisip na may isang binatang maglalakas loob iligtas ako mula sa kamay na isang masamang loob na santilyan. "You're crying," saad niya sa masuyong boses at hinawakan niya rin ako sa pisngi, sabay na pinalis ang butil na mga luhang naglalanda sa akin. Namamalikmata rin ata ako. Nanunubig din ang kanyang mga mata habang nakatitig sa aking muka na tila nagbabadya rin ng pagluha, ngunit pilit niya lamang pinipigilan. "Salamat sa iyo, Pancho. Kung hindi ka dumating, baka natuluyan na ako." Mas tumaloy pa ang luha ko sa aking pisngi, kaya hindi ko na naituloy pa ang gusto kong sabihin. Umiling siya, batid na wag ko nang ituloy. "You don't have to thank me. It's my responsibility to protect you ever since." Malaman niyang sinabi. Hindi ko man maintindihan sa ngayon kung ano ibig niya sabihin na responsibilidad niya protektahan ako noon pa ay hindi ko na inusisa pa dahil alam kong meron naman siyang nakahandang paliwanag. Nagtitiwala ako sa kanya na sasabihin niya lahat ng gumugulo sa isipan ko at magiging tapat siya sa akin. "You do. The suite is now ready and you can come out." Biglang saad ni Rad na nakasilip lang sa bintana sa gilid ni Pancho habang pinapanood kami. Agad na akong lumayo kay Pancho at binitawan ang kanyang muka. Hindi ko dapat siya hinahawakan pero hindi ko na napigilan. Para bang may magnet sa gitna namin at pilit kaming pinagdidikit na bago talaga sa akin. Isa pang hindi ko talaga maipaliwanag at maintindihan.